hindi pa rin disqualified ang Smartmatic kahit na marami nang may ayaw dito. Oo, yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kotsero, dahil kanina, pumapalag pa mga kotsero, no? Itong si Smartmatic. Dahil merong petition para siya ay i-disqualify bilang supplier para sa 2025 midterm elections. Alam naman natin, mga kotsero, na midterms elections is around the corner. Yung midterms yun yung para sa mga senador. At syempre, dun sa mga dun sa mga 3 years lang ang term nila. So, syempre, kailangan ng election ulit. So, dahil dyan, naghahanap na naman ng supplier ang COMELEC at marami ho ngayong petisyon na gusto ipatanggal si Smartmatic. Kasama po dyan yung grupo ng mga kakamping. Yung mga kakamping. Kasi syempre, sa isip nila, sa utak nilang lahat, nadaya daw ang kanilang Mama Lenny. Isang malaking kalokohan. Pero, siguro, for the first time in Philippine history, etong election lamang ng 2022, ang hindi nagkaroon ng daya, mga kakotsero. For the first time in history ng ating automated election history, ito lang yata ang 2022 ang hindi nagkaroon ng daya. Dahil na-reflect po dito ang aktual na sentimiento ng mamamayang Pilipino nung nanalo ang uniteam na si BBM, Presidente BBM at VP Sara Duterte. Pero ito na nga, yung mga, dahil walang petition walang nagfa-file ng what do you call this? Election protest. Ang gusto ng grupo ni Eliseo Rio, tanggalin na lang daw si Smartmatic sa supplier list. Ayan, tanggalin lang daw sila. At sumagot kanina ang Smartmatic. Ito ang sabi ng Smartmatic. Yan. Smartmatic hits back critics on quote-unquote unfounded claims. Sinabalita kaninang umaga. Ang sabi, facing multiple disqualification petitions lodged against it, poll technology provider Smartmatic on Saturday accused its critics of delegitimizing elected government officials with their unfounded claims that lack any evidence. Yan. Siguro for 2022, wala talaga. For 2022 lang yan. Pero alam naman natin, mga kotsero, yung 2020, yung 2016, ayan, may dayaan yan. Alam naman natin yan pati yung 2010, may dayaan din yan. Alam natin lahat yan, mga kotsero. Even the year before that, yung national elections before that. Alam natin yan, 2004 yata yun. National elections, alam natin na meron din yan. So, well, pasahan natin yung balita. Ang sabi, the petitioner's clear objective is both political, attempting to delegitimize the government, and commercial, supporting Smartmatic competitors. Smartmatic said in a statement. Okay. Tapos ang nag-file niyan, I see former Secretary Eliseo Rio. Sila pa rin. Sila pa rin yung nag-file ng petition. Tapos, ito nga sinasabi, so the accuracy of its automated election system has been consistently proven. Well, not really. Ang dami nyo rin kaso kasi Smartmatic Ang dami nyo na naging kaso. Nakailang election protest na. Has been consistently proven, validated by Commission on Elections records, random manual audits, and independent audits and recounts by watchdogs. Sabi ng Smartmatic. Actually, ito I would say na ito ay totoo for the 2022 election. Bakit? Kasi lahat ng yung nagtali yung sa COMELEC, nagtali rin pati yung sa mga election watchdogs. So, I would say na itong 2022 elections is really dayaan-free. Dayaan-free yan. Kasi kung meron mang dayaan, edi sana may nakita tayong discrepancy. Kaso wala. Even the election watchdogs, wala nakitang discrepancy. So, ganun. So, I would say, even for this, itong 2022 national elections, wala ho talagang dayaan. In fact, mga kotsero, pati ho si Leni Robredo, nagsabi niyan. Robredo, we did not see evidence of cheating in 2022 elections. Kamusta naman, mga pink? Nasa na yung drama niyong nandaya? Pati yung principal niyo nagsasabi, ay, walang dayaan.
Kawawa naman sila. 7 months after May 9 elections, former Vice President Leni Robredo addressed the question that her supporters had been asking since she lost the presidential race to Ferdinand Marcos Jr. Why didn't she file an electoral protest? Okay. Itong sinabi. Okay, ayan. Sabi niya, finally, you heard it straight from the principal. Trust me, we started with this belief about the results and we are dying to find something to answer the call of the supporters but there was none. The numbers checked. Yan ang sinabi ni Emil Marañon, yung election lawyer nila. Pero talagang dayaan. Itong 2022 elections. Imagine, mga kakutsero. Yung opponents, wala nakitang dayaan. Yung PBCRV, which alam naman natin mga kutsero, ay highly influenced by the Dilawang Pink CPP. Walang nakitang dayaan. Si Comelec, wala nakitang dayaan. So, anong magiging conclusion mo? Di walang dayaan. Ang nagpupumilit lang naman na may dayaan, at least for the 2022 national elections, ay yung grupo ni Eliseo Rio. Sila lang. Wala namang iba eh. Si Leni nagsabi walang dayaan. Yung abogado nila nagsabi walang dayaan. Comelec sabi walang dayaan. PPCRV sinabi walang dayaan. O sino nagpupumilit? Sila lang. But, is it true of all elections? No, it's not. It's not. At alam po natin na nagkaroon po ng pagkakataon na si Smartmatic ay na-impluwensyahan ng powers that be. Noong 2016 national elections. 2016. Ano naman ang dayaan dyan? Ay, ang tagal nito. 2016, yung kay President, former candidate for former vice presidential candidate, now President Bongbong Marcos. Di ba dito nagkaroon ng dayaan? Alam natin lahat to. Yung merong secret server, tapos yung ginalaw yung ENYE in the middle of an election. Tapos nagkaroon ng mahabang brownout in the middle of an elections, di ba? Etong 2022, wala kayong nakitang brownout eh. Wala tayong experience, di ba? Tsaka lahat ng tao nakabantay. Nakabantay talaga. Walang room for cheating. Kasi buong Pilipinas nakabantay. Pero noong 2022, at 2016, hindi lahat nakabantay. Hindi pa uso ang vlogging nun eh. Hindi pa uso political vloggers nun. Kaya ayan, merong konting leeway para mandaya. Sino ba yung mga bagong appoint na Comelec commissioner nung panahon na yon? Research nyo. Meron 2 bagong appoint na Comelec commissioner nung panahon na yon. Kayo na bahala mag-conclude kung anong nangyari. Yan lang masasabi ko dyan. Ito yung sinabi ni former President Bongbong Marcos tungkol dyan sa dayaang naganap. This is in a Senate inquiry nung 2016 yata or 2017. Tungkol doon nga doon sa dayaang naganap sa Smartmatic. Marlon Garcia, a Venezuelan national, admitted entering a new script or computer command in the PPCRV transparency server. Note that this change was not done before the elections, not when they were doing the pre-testing, but during the transmission of results from our canvassing boards nationwide. It was after this particular act of computer programming wizardry that votes for this representation started to slow down, and the votes for another candidate started to accelerate at an unprecedented and linear rate of 45,000 votes for every additional 1% of votes counted. This, by the way, is the very same Marlon Garcia who was charged with electoral sabotage for doing the very same thing during the 2013 election. Nakadalawa pa pala. Imagine, nakadalawa pa sila. Nakadalawang dayaan pa si Smartmatic. Kaya ganon. It happened. Nagkaroon talaga ng dayaan. Itong 2022 lang talaga ang exclusively walang malinis. Itong 2022 lang. So mga kutsero,
kung meron ng history ng dayaan nung panahon pala, sabi nga ni former Senator, now President Bongbong Marcos, 2013 pa lang daw, existing na yan. At si Smartmatic din daw ang what do you call this? Culprit. So mababa talaga ang level of trust. Mababa talaga ang tiwala ng taong bayan kay Smartmatic. Mababa talaga. Ngayon, mga kotsero, matagal nang nagsasabi na dapat baguhin na natin yung sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Yung dating manual counting, ginawang automated. I think this is sometime in 2001 or something. Or basta before pumasok ang year 2000s. Tapos, from automatic, naka-experience tayo ng napakaraming dayaan. Akala natin, kapag automated siya, maiiwasan natin ang dayaan. Joke time pala. It's a prank. So, mga kotsero, ngayon, meron ng call o meron ng pagtawag para sa hybrid system. Hybrid naman daw. At matagal na itong itinutulak ni Senator Amy. Alam natin lahat yan. Diba? Alam natin lahat yan. In fact, 2019 pa to, pero ipapakita ko sa inyo, in 2022, nag-agree din dyan yung current nating DICT secretary, na si Secretary Ivan Uy, siya ay na-reappoint sa DICT ngayong panahon ni President Bongbong Marcos. At si Senator Amy, nag-agree sila dyan na mas okay yung hybrid. Mas okay daw talaga yung hybrid. Kaugnay nito, mas gusto ni Uy ang hybrid system kung saan ang pagbibilangan sa precinct level ay gagawin manually at ang transmission sa mga resulta ay magiging automated. Yun. So mas ano daw siya, mas preferred. Kaso, nanalo na lang si Presidente Bongbong Marcos, hanggang ngayon wala pa rin nagbabago. Yun pa rin. Hindi ko lang alam kung bakit. Di kaya dahil nanalo na. Mr. President, baka naman pwede na natin i-push itong pagtatanggal sa automated pagre-revise pala or pag-amend ng ating Omnibus Election Code para ma-accommodate natin ang hybrid system. Diba? Baka lang naman if ever nakakarating sa inyo yung mga videos natin, di ba? Baka lang naman pwede na natin gawin yan. Ito yung interview ni Senator Amy 2 weeks ago. This is around November 8, 2022. 2023. Nung pinag-uusapan yung bidding ulit for Smartmatic ngayong 2023. Ng automated counting machines for ulitin the natin. 2025. Ma'am Senator, siguro alam nyo na ang COMELEC po ay nagsisimula na sa kanilang bidding process para po sa pagrenta natin ng automated counting machines for the 2025 midterm elections. 16 billion po ito mahigit. Ang tanong po namin, hindi ho ba't may panukala po ng hybrid election sa susunod na halalan? Paano po kaya ito, Senator? Yes, ang problema, yung hybrid election, hindi na pag-usapan, hindi na tapos. Alam mo naman kung gaano katagal na pag-usapan. Sayang nga, maganda sana yung hybrid dahil may bilangan mismo yung TARA system natin dyan sa mga maestra at nakikita ng lahat ng tao ng bilangan. Kaya pag may protesta, madali lang titignan kung ano yung ebidensya. May manual count sa presinto. Pero hindi ko sure kung mahahabol to. In the meantime, itong smart magic na tinatawag, tingin ko na, talagang masyadong mandando. They're way ahead. At yung mga Pilipino natin, dehado, pagkat may dalawang provision sa batas na halos smart magic lang ang pwedeng mag-qualify. Isa, yung single largest contract. Wala naman may kontratang ganyang kalalaki ng mga Pilipino o iba pang supplier ng IT. So, parati na lang Smartmatic. Ikalawa, meron pang sinasabi na dapat nagkaroon na ng karanasan sa dalawang dating eleksyon. Di sila na naman yon kasi yung mga Pilipino never naman nagkaroon ng electoral experience na sinasabi. Yun ang problema and that's what we're trying to overturn sa lalong madaling panahon. Okay, so ma'am, dito ho muna sa isang issue na binanggit po ninyo, yung panahon to be able to pass
an amendment sa ating pong automated election system. Sadya ho bang wala na kayong panahon na ito po ay matalakay, mapag-usap Wala na, late na. to shift into hybrid election, ma'am? Wala na. Yes, tinutulak natin yan, pero naging congressman ka, alam mo, nakatutok lahat sa budget ngayon. Kahit may bardagulan on the side, talagang dapat budget ang tinututukan ngayon. It always has priority. Kaya nakatutok kami sa budget, pero pipilitin ko na agaran na gawin yan. In the meantime, I doubt. yung COMELEC, Labo. paano, pwede naman pag-usapan yung largest single contract at saka hati-hatiin natin yung billion-billion na kontratang yan. 16 billion yan, dapat hiwalay yung transmission, may kontrata sa telecoms kasi yung Globe, yung Smart, yung ibang telecoms natin, sabi nila wala silang pakialam sa COMELEC noon, Smartmatic ang kakadil daw nila. Ay naku, hindi po pwede yan. Opo. So, ma'am, dito po ngayon sa binabanggit yung COMELEC bidding, pero sila po ay nagpatalastas na at nag-open na po ng invitation to bid. Bagamat nagkaroon po ng announcement na delay, pero ilang araw lang ho, yung sinasabi pong delay, pero mukhang magpapatuloy po itong paghahanap nila ng supplier po nitong kanilang automated counting machines na re-rentahan po. Go ahead, ma'am. Yes, that's right. Noong nakaraang taon, nakaraang taon ba yun? Or early this year, nagkaroon ng electoral summit. Noong nagpakitang gilas, lahat ng iba't ibang supplier. So makikita natin na iba-iba pala yung teknolohiya. Marami talagang available. At miski yung mga Pilipino, handang-handa at kayang-kaya. Kasi kung tutuusin, hindi naman komplikado yun. Parang calculator lang yan. Dagdag bawas, ika nga. Dahil dito, talagang linuluwagan in a way ng COMELEC itong mga requirement na biggest single contract, pumayag naman yung COA at ang DBM na pwede naman yung ganon para makapasok yung iba. May bidding na nga, pero makikita natin na iba ngayon ang terms and conditions. Dati kasi swak na swak sa Smartmatic, magdududa ka parang Siya lang qualified to order. O nga po. Fit order. Yung po na bagamat kayo abala nga sa budget, meron ba kayong patawag po na hearing sa COMELEC para makumusta lang itong ang binabanggit nyo na dapat na baguhin na kanila pong paghahanap ng supplier po sa mga makinang gagamitin para masiguro lang na hindi po exclusive ito for Smartmatic? Tama. At sa totoo lang, bago pa magka-budget, yung panahon pa, nung Marso, nung Hulyo, hanggang September, tuloy-tuloy ang hearing namin tungkol dyan. Kasi nga, kinukulit ko sila doon sa terms of reference na wag naman gawing tailor fit na iisa na lamang ang magka-qualify. Nakita naman natin, kadami-daming supplier, mga Pilipino pa, kayang-kaya. Bakit iisa lang ang parating tinutukoy? Ngayon, naging issue pa, eto ngang sinasabi na 2022 election, bahagi daw ng destabilization. Ewan ko ba, pero ang alam ko, talagang pwedeng ibigay ng COMELEC at binibigay naman daw nila yung mga datos na hinihingi ng nagdududa sa resulta. Grupo nila Rio yan eh. So isa pang issue yun. Kasi bakit tayo babalik sa Smartmatic kung talagang labis-labis na ang protesta at duda sa kanila? O nga po, at babalikan ko lang po yung dudang yan, dito nga po din sa panukala po mismo ng itong grupo nagdududa na maganda pong moving forward ay magkaroon ng hybrid election na babasahin na mano-mano po sa presinto, yung transmittal po lamang ang magiging automated. So balikan ko lang po yung issue yun. Ma'am, sa gitna po ng bidding na ito, talaga po bang, ngayon pala masasabi ho ninyo na physically impossible na magkaroon kayo ng pagdinig dito para po makapagdesisyon ng maaga kung kakayanin pa mag-hybrid tayo sa 2025 midterm election? Malabo na. Sa palagay ko, kayang-kaya pa. Pwede pang pilitin yan. Kaya pa natin yan. Sa tingin ko, I think now we can... I beg to disagree with that. Malabo na kasi you only have 2024, filing na ng COC sa 2024. Malamang mga October. November, October yan. October to November pala. Tapos, syempre, may amendments pa na gagawin sa batas. Optimistic lang siguro si Senator Amy. Pero ako, I think it's next to impossible. Hindi yan matatakel for 2024. At saka, syempre, hindi pwede mag-intay ng go signal ng Senate ang COMELEC.
number one, they're a separate constitutional body. Tatakbo sila ng hiwalay sa lahat. Hindi nila kailangan ng order ng kung sino. So, unless Supreme Court, di ba? Pero I doubt. I doubt na, I think Senator Amy is just being very, very optimistic dito sa response niya na kakayanin. But, alam naman natin, pag sinabi kakayanin, malabo yun. Di ba? Tuloy natin. Do better pa rin. And baka mahabol pa rin natin yung hybrid. Kasi kung tutuusin, isa lang naman ang babaguhin. Ang babaguhin lang natin, yung manual count dyan sa presinto. Yung inaantay talaga ng mga tao natin sa presinto, sa probinsya, pag-orkesta, pagbilangan eh. Diba? Alam natin yon. At nakikita natin ang physical kung saan nangyari. Kasi ngayon, kapag nagka-protesta o duda, ang lumalabas, yung galing makina pa rin. So wala tayong... Walang physical. Hindi counted yung physical. At least kapag ganito, pag may kaibahan sa electronically transmitted, at iba yun, doon sa tinaratara ng mga maestra na nakita nating manual, yung manual ang mangingibabaw. At least may hawak tayo. Opo. Ma'am, ano ho ba Yun yung ano eh. po dito ng... Yun yung challenge kasi sa automated election systems. Walang sa automated election system. Yung physical, hindi siya masyadong pinapansin. Walang pake dun sa physical eh. Ang importante sa manual election system, yung binasa ng makina. Kasi nga, automated elections eh. Tapos, it is under the assumption na binasa ng tama ng makina yung papel. Alam naman natin na sa pagbasa, nagkakaroon ng error. Doon sa 2016 elections, ganun yung nangyari kay PBBM, di ba? Maraming hindi binasa yung pangalan niya. So, nahirapan sa protesta. Ating presidente, sa kaisipan po na magkaroon tayo ng hybrid election. Ay nako, ang aking kapatid, alam ko masama ang loob sa Smartmatic mula sa poll dahil 2 beses siya natalo. Alam naman natin yon, pagka-senador, tapos 2016 para vice-presidente. Alam ko, parating yung sinasabi noon, talagang na-smart magic tayo. Pero ngayon, yun nga, pinapaubayan na niya sa COMELEC na gawin ang dapat at buksan, gawing patag para sa lahat ng supplier. Well, it's the right thing to do. Tama lang, yun lang yung tamang gawin eh. Kasi mga kotsero, yun lang yung tamang gawin kasi again, COMELEC is it's a constitutional commission. Ibig sabihin, hindi siya accountable sa executive. Hindi siya nagre-report sa judiciary, hindi siya nagre-report sa legislative. Walang ganong sistema. Hiwalay siya at it's a constitutional commission. Hiwalay siya sa So I would understand kung hindi papakialaman ni presidente yan. But sino ang merong pwedeng pakialam dito? Pwedeng buting-tingin yan habang pwede pa. It's the legislative. Kasi ang COMELEC, susundin lang naman nila yung Omnibus Election Code. Yun lang yan eh. Susundin lang nila yung Omnibus Election Code. So, kung maaamyendahan yung Omnibus Election Code, edi maihahabol. Diba? From Smartmatic to hybrid. But then again, mga kotsero, kaya pa ba? Ako, I seriously doubt it. Malabo na yan. I doubt na kaya yan for 2025. 2028, pwede pa. Kasi meron kang ample amount of time. You have, 4 more years? Di kaya pa yan. Kaya pang ihabol yan for 2028. But for 2025, malabo na, guys. Kasi, 2024 ka na, ilang linggo na lang eh. 2024 ka na, tapos filing na ng COC sa October, November, tapos campaign period ka na coming February of 2025. So, malabo na guys, malabo na talaga yung hybrid for 2025 election. Sa 2028, kayang ihabol yan. So, kung may ihabol sa 2028, edi why not, diba? But, then again, mga kotsero, going back, ako, I would prefer na hybrid na tayo for 2028. Kasi mga kotsero, all bets are off sa 2028. I have a feeling na sa 2028, it will be another all-out war when it comes to the campaign. All-out war na naman yan, mga kotsero. And ang gusto nating iwasan
ay maging questionable yung resulta ng eleksyon. Hindi katulad nitong 2022 national elections, malinis eh. Malinis yung opposition, walang reklamo maliban kay Eliseo Rio. Yung opposition walang reklamo. Syempre nanalo, walang reklamo. Si Comelec kay Comelec walang reklamo. Si PPCRV wala ring reklamo, yung election watchdog. Walang reklamo. So this is practically itong 2022 national elections is the cleanest in the history of Philippine elections. It can be done. It can be done. But it needs a heck of a lot of political will for it to happen. And para ma-avoid na natin yung ganyang klaseng hassle, why not amend the Omnibus Election Code, gawin ng hybrid? Para mas madali. Para sa lahat, di ba? Saka wala nang tiwala ang tao sa automated election system. So sana mainig sa atin yung powers that be when it comes to this. Kasi sawa na tayong lahat sa pandaraya ng election, and we want to have a better, we want to have a cleaner, and we want to have a more transparent kind of elections, at least moving forward from the 2022 national elections. Di ba? Mas maganda yun. So hanggang dito na po muna tayo mga Kutsara. Please don't forget to like, share, and subscribe. Please don't forget to follow us din sa ating Facebook page na Coach Jared na pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright? Bye everyone. See you next time. God bless. Bye.